Pinati ng palasyo si Senator Win Gatchalian na nahalal bilang bagong Senate President sa special session ngayong araw. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, anong inaasahan ng palasyo mula sa bagong liderato ng Senado? Well, una sa lahat, Gigi, tama ka, nag-congratulate ang Malacanang sa bagong halal na Senate President na si Senador Sherwin Gatchalian. Binati niya rin maging ang liderato ng House of Representatives bukod dyan sa Senado dahil naipakita raw nila ngayong araw na desidido at seryoso mga ito sa pagganap ng kanilang tungkulin. Matatandaan natin na ilang araw lang ang nakalipas, nag-issue ng Proclamation 1380 ng Malacanang. Pirmado ito ni Executive Secretary Ralph Recto para magpatawag ng special session ngayong araw. Malinaw ang nais mangyari ng Malacanang na pabilisin yung pagsasabatas ng ilang mga panukala. Siyam na panukala yung inilatag dito ng Malacanang, kabilang na dyan ang Anti-Political Dynasty Bill. Ang gusto lang naman daw kasi ng Pangulo ay magawa ng mga mambabatas, partikular na mga senador, ang kanilang mga tungkulin na finally ay nakapag-convene na nga kanina. Ang tanong ngayon dyan, bago pa nagsimula yung special session kanina ng Senado at ng Kongreso, paano kung hindi na naman matutuloy ang pagtuldok dito sa Senate gridlock? Alam mo, ang malinaw na sagot dyan ni Palace Press Officer Claire Castro, dapat nang bumalik sa trabaho ang mga senador, gawin nila ang kanilang mga tungkulin at paghandaan kung ano man yung mga dirty tricks na pwedeng mangyari. Pakinggan natin yung naunang pahayag ni si Claire Castro. Alam po natin na sila ay dapat na maging professional at sila naman ay mga senador at alam naman nila ang kanilang mga tungkulin. Kung handa po sila sa dirty tricks ni Senator Alan Cayetano, magandang balita yan dahil siguro nga po nakikita na natin even before kung ano ba talaga yung mga naging aksyon ni Senator Alan Cayetano. Maricel, paano kung madagdagan pa mga senador na makakasuhan? Anong tingin ng palasyo dito? Ito kaya makaapekto naman sa impeachment trial ni VP Sara? Doon sa recorded press briefing ni Palace Press Officer Claire Castro, Gigi, nasagot yan ng tagapagsalita ng Malacanang at sinabi nga niya na hindi lang naman ang reaksyon ng Malacanang ang importante pagdating sa usaping ito, kundi ano ba yung reaksyon ng taong bayan. Matatandaan kasi natin na dun sa mga naunang pahayag ng Ombudsman, sinasabi nila na posibleng umabot ng 9 hanggang 10 na mga senador yung kailangan nilang imbestigahan siya sa atin dahil ito yung mga pangalan na nadadawit dun sa issue ng katiwalaan, kabilang na nga dyan yung mga flood control anomalies. Kapag ka nangyari yan at nakasuhan at nawala yung ilang mga senador, 15 na lamang, more or less yung matitira, malabong maumusad ang impeachment kapag ganyan dahil 16 na senador yung kinakailangan para nga magtagumpay yung kanilang impeachment proceedings laban dito kay Vice President Sara Duterte. Pero syempre, ang sinasabi dyan ng Malacanang, hindi pa yan dapat maging concern sa ngayon dahil nasa 22 senador pa naman ang nakikita natin na aktibo na nagpa-participate dito sa mga sesyon sa upper chamber at sila nga yung hawak dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang malinaw lang naman na hindi makakadalo dyan sa mga impeachment proceedings na yan ay si Senador Jinggoy Estrada dahil kasalukuyan na siyang humaharap sa kaso dyan sa Sandigang Bayan at syempre hindi natin alam kung nasaan ngayon si Senador Bato de la Rosa. Narito yung naging pahayag ni Yuse Castro. Sa ngayon po ay hindi po siguro natin to dapat na problemahin dahil meron pa pong 22 senators na active at nandiyan at umaaten naman sa kanilang mga sesyon. Sana lahat sila ay umaten sa mga tamang mga pagkakataon at sa tamang oras. At Maricel, may bagong reaksyon si Jose Castro kaugnay dun sa salitang walang yan na binitiwan ni VP Sara patungkol kay PBBM. Ano ang sinabi dito ng palasyo? Gigi, bago ko sagutin yan, balikan muna natin yung naging pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol dito. Matatandaan natin na ang sinabi dyan ni Vice President Sara Duterte ay hindi siya interesado na kunin sa ngayon yung posisyon itong si Pangulong Bongbong Marcos dyan sa Malacanang dahil gusto daw niya na makita ng taong bayan ang quote-unquote kung gaano ka walang hiya itong si Pangulong Bongbong Marcos hanggang matapos ang kanyang termino. Pero kahapon, sinagot na rin yan ni Palace Press Officer Claire Castro sa kanyang recorded briefing. At ang sinabi niya, mas maigi daw kung tumingin sa salamin etong si Vice President Sara Duterte para makita niya talaga kung sino daw talaga ang tunay na walang H. Dahil siya daw ay parang reflection ng kanyang ama pagdating doon sa mga aksyon, kabilang na dyan yung mga
kagaya ng pagpatay o kaya naman daw ay pagkakaroon ng assassin o kaya naman daw ay pagbabanta sa mga maliliit na tao. Ang sinasabi nga nitong si Yuse Castro, kapag ka daw nagsalita itong si Vice President Sara Duterte, mukhang kailangan mo ng pag-isipan kung galing ba ito sa kanyang puso at isip o baka naman pamumulitika lamang, dahil nabanggit na rin naman daw niya noon na gusto niya rin mawala sa posisyon si Pangulong Marcos, pero naiba na rin daw ang pahayag niya ngayon. Pakinggan natin yung sinabi mismo ni Yuse Castro. So, sa sinasabi niyang walang age, siguro mas maganda na siya mismo ang humarap sa salamin at malaman niya kung sino ba talaga ang walang age. Kasi sumasalamin ang pagiging walang age sa mga gawain ng kanyang ama. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricela Lili live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.